Kapag sinabing budget level phone, una agad pumapasok sa isip natin saktuhan lang yung specs dahil sakto lang din yung presyo. Pero merong isang phone na para sa akin bumasag ng stereotyping na to. At para sa akin, ito ang best valued phone ng 2025 so far. At ito lang naman ang Infinix Hot 60 Pro. May 1.5K 144Hz AMOLED display, naka-Corning Gorilla Glass 7 eye protection, merong G200 chip, may solid 5,160 mAh power battery capacity, may 6.6mm ultra slim frame body, at higit sa lahat may sulit na presyo dahil kulang 6,000 pesos lang yung presyo nito kapag naka-sale. Kaya kung naghahanap ka ng phone na pang regalo, second phone, or kaya gusto mo lang talagang masulit yung pera mo, dapat mong i-check itong phone na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, hindi ko na kayo bibitinin, usapang presyo agad tayo. Bale, yung SRP ng phone na to is 6,999 pesos, pero meron tong promo sale price na 5,999 pesos lang. And to be honest, kahit saan price mo siya mabili, mapa-promo or SRP price man, para sa akin, approve yung pricing neto. Yung specification niya kasi, halos same lang ng Hot 60 Pro Plus na kaka-review lang natin before, pero mas mura ng 2,000 pesos. Although, mas advanced yung ibang part or ibang specs ng phone na yon, unlike dito sa kanyang Pro variant. Anyway, ngayon, simulan na natin pag-usapan itong device na to. At unahin natin yung build and design. Kapag dating kasi sa design neto, just a regular and same lang din ng design ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Napakasimple lang, minimal, and also malinis yung dating. Tanging solid gray color lang yung makikita natin sa likod and then Infinix branding. Nagustuhan ko rin yung paglalagay nila ng bronze color accent dito sa may bandang camera bump niya. Actually, manipis din tong phone na to, same ng Pro Plus variant niya. May 6.6mm thick size lang kasi to, and actually, siya yung pangalawang pinakamanipis sa phone ngayong taon dahil nasa 5.95mm lang yung thick size nung Hot 60 Pro Plus variant neto. At nagustuhan ko rin na medyo makapal to ng konti dahil unlike dun sa kanyang Pro Plus variant, meron tayong tinatawag na adjustment period dahil nga sa sobrang nipis ng device. Pero pagdating dito sa ating Hot 60 Pro, wala nang adjustment period pang tinatawag dahil halos normal size phone lang siya, kaya komportable agad siyang hawakan. And dahil nga medyo kumapal pa siya ng konti, nabalik nila dito yung kanilang 3.5mm audio jack. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na rin tong micro SD card slot na up to 2TB yung pinaka-support na capacity. Meron din nga pala tong extra button na wala din sa Hot 60 Pro Plus at tinatawag nila to na one touch button. Bale, meron tong dalawang mode, which is double press and long press mode. Actually, nagsisilbi lang to na quick access feature or quick launch ng mga application or feature na gusto nating gamitin. Like for example, dito yung long press is naka-assign sa pag-open ng built-in AI, and then yung double press naman is naka-assign para mag-launch or ma-open yung aking camera. Ang kagandahan sa feature na to, pwede siyang gamitin kahit na nakapatay yung phone natin. Which is para sa akin, useful para sa pag-open ng camera dahil mas mabilis na siyang i-open. Kaso nga lang, keep it pa rin dahil nga Helio G200 yung ginamit, medyo sometimes nababagalan mag-open yung camera. Isa pa sa nagustuhan ko sa phone na to yung build neto. Although ginamitan to ng plastic frame and plastic back, meron naman tong Corning Gorilla Glass 7 eye protection. Uulitin ko lang ulit, kulang 6,000 pesos lang yung presyo ng phone na to, and pang mid-range na protection para sa kanyang display. Mahihiya na lang yung mga 10,000 to 15,000 pesos phone na naka Corning Gorilla Glass 5 pa rin hanggang ngayon. Kaway-kaway kayo dyan. I-plus mo pa na may IP64 rating na tayo dito, and again, para sa presyo na kulang 6,000 pesos, goods na goods specs yan kung ako yung tatanungin ninyo. Kapag dating naman sa display neto, dito natin mas marirealize kung bakit ko nga ba napili to na best valued phone ngayong 2025. Dahil naka 6.78 inch, 1.5K resolution, 144Hz AMOLED display. And uulit-ulitin ko lang ulit yung presyo neto para sa specification ng display neto for just kulang 6,000 pesos. Wala kang makikitang phone as of speaking this video na merong gantong presyo at ganitong specification. Kung meron man, excited ako makita yan at i-cover yan sa channel dahil tayo yung panalong mga consumer pagdating sa part na to dahil competition is best para sa ating mga consumer, hindi para sa mga companies. So I hope may ibang mga phone manufacturers na makipaglaban dito sa budget level segment para mas makita natin na mas mag-improve to at mas mag-benefit tayo in the future. So excited ako makita yan kung ano man yung mangyayari dyan. Anyway, meron tong global brightness na 1600 nits
nits and 4500 nits naman para sa kanyang HDR peak brightness. And kung gagamitin ninyo to outdoor, walang problema, viewable yung content, basta hindi ganun katarik yung araw or super tanghaling tapat na dahil mahirap na rin talaga siyang makita. And in terms of movie watching, walang magiging problema, naka-widevine L1 na tayo dito sa Netflix, and again, naka-AMOLED display ito. Kaya lahat ng benefit ng AMOLED screen display ay magagamit natin sa phone na to. Kaya mapapansin natin na vivid at may pagka-saturated yung colors na pinuproduce ng screen, and at the same time contrasted din, and then kapag dating sa mga dark colors, truly dark yung makikita natin, especially sa mga black colors. And gusto ko lang din ulit i-emphasize, flat screen yung ginamit dito unlike dun sa ating Pro Plus na naka-curve screen, and based din sa review natin, medyo hati yung opinion ninyo, yung iba gusto yung curve, yung iba naman hindi gusto yung curve. So kung ako yung tatanungin ninyo at hindi pa kayo nakakabili, ito na agad yung mararecommend ko sa inyo kung pagpipilian ninyo yung Pro Plus. Go for Pro dahil dito pa lang siksik na talaga siya at halos lahat ng specs na meron sa Pro Plus nandito na. Lalo na dun sa display part. Kung gusto nyo nga ng flat, go for this one. Okay, usapang battery naman tayo. Same ng Hot 60 Pro Plus, meron tong 5160 mAh battery capacity, and the same din ng ating Pro Plus variant, naka silicon carbon battery type na rin po ito. And pagdating sa kunatness ng battery nito, masasabi ko na pretty mediocre para sa performance sa mga battery natin ngayon. Pero wag ninyong iismulin to, the same lang din ng Pro Plus, nakakuha tayo dito ng 15-hour plus SOT pagdating sa ating PC Mark battery test. And pagdating naman sa actual usage ko dito, kahit talaga netong tumagal ng isang araw, pero syempre, common usage lang. Actually, nung nire-review ko to, just a regular second phone ko lang siya. Bale, pang reply lang ng chats, pang answer lang ng calls, and madalas more on YouTube at saka more on Netflix lang siya napupunta. So, bihira ako siyang magamit sa day-to-day life usage ko, which is talagang gagamitin ko siya for gaming dahil nga hindi ganun kalakasan yung chipset na gamit-gamit dito. But mamaya, pag-uusapan natin dahil pumapalag din naman. Pagdating naman sa charging speed nito, meron tong 45 watts fast charging support at kaya na itong ma-full charge yung phone na to ng under 50 minutes. Ang kagandahan dito, supported na rin nito ang 10 watts reverse charging na pwede mong gamitin in emergency scenario. Now, usapang gaming performance naman tayo at napag-usapan na rin naman natin to before. Again, yung chipset na ginamit dito is Helio G200, and just I said, wag na kayong maghanap ng kahit ano pang reference dahil itong G200 is just a G99 version 3. Dahil meron ng G99 Ultra, meron ng G100, and guess what? Ito na yung bago, G200. Wow! G99 version 3 at the end of the day. Halos walang pinagbago. Same CPU, same GPU na ginamit. Although, medyo na-adjust ng 1 MHz yung ating GPU, and that's it. Yun na yun. Pero at the end of the day, G99 chipset pa rin to. And pagdating dito, nakakuha pa rin tayo ng same na Antutu benchmark score, 400,000 plus, which is Tatak G99. And ang kagandahan naman sa G99 or dito sa ating G200 or G99 version 3, subok na to ng panahon kaya optimize na to sa mga game. Now, ito yung naging performance niya sa ginawa nating gaming test. Una, sinalang ko to sa Genshin Impact, although alam na naman natin yung performance niya sa Genshin Impact, pero dito, sinet up namin siya sa medium graphic settings and then 60 FPS combo, and then yung pinakasagad na nakuha natin dito na FPS ay pumalo lang ng 40 to 43 FPS, and then yung pinaka-maintaining is naglalaro ng 30 to 35. Kaso nga lang, meron pa rin tayo dito mga frame drop na makukuha, which is normal. Kapag marami ng monster or kaya animation, like yung mga nagsusuperning heroes natin, bumababa to ng 20 plus FPS, which is bumabalik din naman agad sa 30 kapag naging okay na yung mismong mapa. So pagdating dito, sanayin na lang talaga, pero at the end, playable naman siya sa Genshin Impact kahit papano. Pagdating naman sa mga MOBA game, actually okay din naman yung naging performance neto. Sinetup ko siya sa pinakasagad na settings niya. Bale, pagdating sa ating wall drift, sinetup ko sa 120 FPS and then high graphics. Pagdating naman sa ating HOK, sinetup ko rin siya sa pinakasagad na graphics niya and then sagad din yung kanyang FPS. And pagdating naman sa MLBB, naka high frame rate settings pa lang tayo dito and then ultra graphics. Pagdating sa naging overall gameplay natin dito, actually the same lang din ng Pro Plus variant niya. Ganun pa rin. Para sa akin, decent pa rin naman kung ako yung tatanungin for the price point na 7,000 or kulang-kulang 7,000 pesos, walang irereklamo. Pagdating kasi sa wall drift, hindi natin na-reach yung 120 FPS hanggang 60 lang. Pero pagdating sa HOK, pumapalo naman to ng 80 to 90 FPS, pero most likely nagme-maintain sa 60 to 70. And pagdating naman sa MLBB, dahil nga high graphic settings, hanggang 60 FPS lang. So in overall, pagdating sa MOBA game, playable na playable to. Yun nga lang, hindi natin mamamax out yung kanyang FPS. But in terms of playability, kitang-kita naman natin na playable itong mga MOBA games na to. And kung merong mga magrereklamo na G99 na naman, kahit G200 yan, etc. Tandaan ninyo, yung price point niya pa rin kasi at the end of the day yung titingnan natin para malaman natin if acceptable ito.
pagdating naman sa CODM, mula noon hanggang ngayon, tatak G99 pa rin yung available settings, which is high frame rate and medium graphic settings. Bale, nag-result yan sa 60 FPS MP mode, goods naman, playable na playable, at hindi bumababa yung FPS natin, which is nice, unlike doon sa mga naunang game. Kaso nga lang, kapag dating sa VR mode, naka 40 FPS lang tayo dito. So, kung usapang MP mode sa CODM, not advisable itong ating phone na to para dyan. But, pagdating sa mga MOBA game at iba pang mga games na hindi naman ganong kabigatan, goods na goods ka pare ko yung performance netong ating G200 or G99 version 3. Again, hindi ko to marereklamo or hindi ko na mairereklamo tong part na to para sa presyo ng device dahil acceptable naman yung chipset na ginamit dyan dahil nga, just I said, subok na ng panahon ang mga G99 chip. Pagdating naman sa thermals neto, quiet good dahil nakakuha tayo dito ng 40 degrees Celsius pagdating sa Genshin Impact after ng almost 30 minutes ang paglalaro. Nakakuha naman tayo ng average temperature pagdating sa MOBA game na 37 to 40 degrees Celsius lang, which is nice at hindi na rin naman nakakabigla dahil hindi nga nasagad yung settings. Then pagdating naman sa CODM, after ng ilang rounds ang paglalaro sa MP and BR, nakakuha kami dito ng 40 to 41 degree Celsius lang. Now, usapang software naman tayo. Pagdating dito sa software part, ginamitan to ng XOS 15.1 at under to ng Android 15. Now, pagdating sa software neto, the same pa rin yung lagi kong masasabi sa kanila. Positive and negative. Positive dahil in the past few years, nakita talaga natin yung improvement ng kanilang software. Mas gumanda na yung UI interface, hindi na ganun kabagi, pero meron pa rin bloatware. Negative dahil kinukulang pa rin talaga lahat ng mga phone manufacturers under Transsion pagdating sa software support update. Kahit magbigay sila ng 5 years, 6 years, hindi pa rin tayo magkakaroon ng peace of mind hanggang hindi nila naayos yung software team nila. And to be honest, isa to sa main cons ko pagdating sa device na to. But again, hindi natin maikakaila na nag-i-improve talaga sila pagdating sa software. Isa yung patunay dyan na paglalagay nila ng mga AI features na madalas lang natin makita sa mga mid-range and flagship level na nagiging new norms na rin pagdating sa mga phones ngayon 2025, which is kagaya na nga lang ng Circle to Search, AI Gallery, Google Hum, at syempre meron silang tinatawag na Infinix AI na kung saan nandun yung compilation ng mga AI features na pwede natin gamitin sa phone na to na hindi na natin pag-uusapan dahil kakainin yung whole video. Ngayon naman, usapang camera tayo. Actually dito sa kanyang rear camera, meron lang tayo dyang single camera setup which is main camera na 50 megapixel and then yung isa is fake and then yung isa naman is just a auxiliary lens. Then pagdating sa mga nakuha nating photos dito, masasabi ko na decent na rin yung makukuha nating camera performance dito. Although kung i-compare natin to sa Pro Plus, which is yun nga, mas mahal ng 2,000 pesos dito sa phone na to, way more better yung mga makukuha nating photos doon unlike dito dahil mas maganda yung sensor na ginamit nila. But pagdating sa processing ng color, nandun pa rin the same, medyo saturated and then yun din, kinukulang lang ng konti talaga pagdating sa HDR. But for the price and also sa segment neto which is budget level segment, hindi ko na kinakailangan pang ireklamo tong part na to. Para sa akin, pretty acceptable na to, lalo na kung i-base natin at the end of the day sa presyo ng boat. Palag-palag na rin naman siya kung ako yung tatanungin. And ganun din yung feedback ko dito sa ating selfie camera. For the price, pwede na. Medyo napansin ko lang na soften yung mga images na nakukuha natin dito. But color-wise, nandun pa rin naman. Makikita natin, goods pa rin naman yung processing. Sa detail lang, dahil nga medyo soften, hindi ganun ka-sharp. Pero in overall, for the price, goods na po yung kanyang selfie camera para sa akin. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 2K at 30 FPS and then 1080p at 60 FPS naman pagdating sa kanyang main camera. And actually, pagdating sa nakuha nating sample dito, pwede na rin ulit yung masasabi ko dito. Pagdating kasi sa 2K resolution, wala kasi siyang stabilization kahit built-in, kaya medyo shaky talaga. Pero meron tayong built-in stabilization na supported para sa 1080p at 30 FPS and goods yung nakuha natin dyan na performance. Although yun nga, medyo degrade ng konti sa kanyang resolution, but pwede na rin naman siya kung ako yung tatanungin. Now, pagdating sa kanyang selfie camera, kaya na itong mag-shoot ng 2K at 30 FPS. And yung audio din na naririnig ninyo is straight dito sa phone na to. And huwag nyo na lang pansinin yung background ko kasi kakatapos lang namin mag-film dito sa studio kaya medyo magulo. But pagdating sa kanyang selfie camera, yung feedback ko is okay na. Medyo soften lang din. Same lang din ng mga nakuha natin sa photos niya. So kapag ginamit natin ito sa video call or kaya sa mga Zoom meetings, medyo meron pa itong tinatawag na compressions. But pagdating dito, for the price, just I said, okay na rin naman kung ako yung tatanungin. Now, ito yung overall conclusion ko pagdating sa ginawa kong review. Unahin natin yung cons. At para sa akin, yung main cons lang neto at the moment is yung kanyang software. Dahil para sa under 7,000 pesos in terms of hardware specs, satisfied na po ako dyan para sa presyo na to.
And real talk lang, nung mga nakaraang taon kapag sinabing budget level phone, may isip lang natin IPS LCD, common build, 128GB internal storage at kung ano-ano pa, kumbaga mediocre specs lang. But ngayon, makikita natin dito sa ating budget level segment, halos mid-range specs na sila. Although yung talagang chipset part na lang talaga yung nagkukulang kung ako yung tatanungin pagdating dito, which is understandable para sa presyo nila. And para sa mga namimili dyan kung Pro Plus ba or itong Pro version, para sa akin mas okay yung Pro version lalo na kung gusto mo ng flat screen. But kung gusto mo yung curved screen, go for Pro Plus, walang problema dyan. And also mas better na camera kaysa dito sa ating Pro, go for it. But in overall, in terms of build, in terms of chipset, in terms of performance, in overall, same na same lang sila. Tanging dun lang sa screen and also sa kanilang camera sila nag-iiba. Kaya para sa akin in overall, para sa specification na pinakita ko naman sa inyo and also sa presyo na 7,000 man or 6,000 pesos kung ano mang presyo nyo mabili yan, definitely napakasulit ng phone na to. Anyway, mag-iwan ako dito ng mga videos na for sure magugustuhan nyo rin in terms of value and in terms of presyo. Check nyo po yung mga yan.